It's a great day sa inyo mga bossing, at ngayon nga pala ay nagbiyahe tayo sa isa sa mga magandang bayan sa lalawigan ng Bulacan, na kung saan maraming pwedeng puntahan, galaan, kainan at pasyalan kapag ikaw ay magagawi dito sa bayang ito. Nataglay pa rin ang kultura ng sinauna hanggang sa mga level up at modernong estilo ng kulinarya. Ay talaga namang masayang ma-experience dito. Kaya naman ating ang binisita at pinuntahan kasama ang mga Bulacan vloggers sa biyaheng Bulacan sa binansagang bayan ng Himagsikan sa lalawigan ng Bulacan, San Rafael. Kaya naman, tara na! At ayun nga mga bossing, nandito tayo ngayon, along MacArthur Highway to, sa may Marilao, Bulacan, tapat ng hypermarket. Etong Poton, dito sa Marilao, Bulacan. Kaya tara, ito yung unang stopover natin para sa ating biyaheng Bulacan ng San Rafael. Pero ito dito kasi merong showroom, kaya dito natin uunahin ang ating biyaheng Bulacan. Yan, let's go, pasok tayo. Ayan. Yan dito mga bossing, makikita nyo yung showroom nila. Ayan. Ito yung Wonder Pickup nila. Then, yung tinatawag na Harabas. Actually, dito sa Marilao, Bulacan, ito yung kanilang showroom. Yan sila bossing. Ayan. Tapos meron pa dito sa kabila. Titignan natin dito mga boss. Talaga namang okay to. Biyaheng Bulacan. Sa photo. Ayun. Siyempre, registration muna. Registration. Ayun. Good morning po. Good morning po. Ayan. Service Scott Anders. Ayan. Kenyo brother, andyan na rin. Sila outspoken. At maraming Bulacan brother vloggers dito ngayon. Ayan. Siyempre, dito yung dalawa. Si La Bulaqueña at si EJ. On the right side of the screen, makikita niyo po is Isuzu number 1, followed by Photon. Sir, welcome to Photon Manila. Hopefully, magdaan ng umaga. Kamusta naman ang inyo yan? Kamusta naman ang ating mga Photon travel na ginamit ninyo? okay naman. Okay. Mabilis. Portable. Ito mga bossing, yung kanilang 4x4 dito ni Poton na Tunland. Hybrid siya, diesel at the same time, electric na rin siya. Ayan. Ang ganda ng kanyang kulay. At talaga naman si Poton, tuloy-tuloy na nag-e-enhance yung kanilang mga sasakyan dito. Even pang family, pang negosyo, pang pamilya, marami sila. Tulad nung nandun, yung Traveler, at saka itong Thunder nila. Ayan. Ito yung kanilang bandito na Poton, yung Traveler. Yung loob naman niya talaga ay napakalaki. Ayan. 16-seater siya mga bossing. Ayan. Ang ganda ng loob niya. Tapos ito yung sa driver seat, tsaka yung sa kabila. Nilagayan ng kape. Malaki rin yung kanilang Traveler dito, yung van. Yung talaga naman pang family. Ay siya, kahit tumayo ka dito hindi ka mauuntog. Ayan. Tapos ito nga pala si Ma'am Joanne. Ayan.
Mamaya i-explain natin yung sa kanila yung mga ibang inaano ni Poton dito. Ayan. Business ba ang hanap mo? O pang pamilya, the best for you is Traveler X Automatic. Meron ding manual and para sa down payment, 98K down payment lang po. Meron din kami mga Traveler XL, 19-seaters. Meron din po mga Transvan, mga non-high roof din po. And may Tuano for artista van na bagay po sa lahat. Yes sir, full-size pickup truck na 4x4 automatic na po. Bale, sa lahat po nung mag-visit, pwede tayo mag-visit. Makikita natin lahat ng mga available units din po and available din po for test drive din po. Thank you, Lord. Ito mga boss, meron din sila dito. Pang negosyo to, no? Yes, Wonder pickup nila. Ayan. Diesel ba siya, bossing? Diesel? Gasoline po, sir. Gasoline, no? Ayan. Para sa mga panghanap buhay to. Pwede. Ayan. Kasi meron din siya dito. Rock niya dito. Ayan. Talagang mahaba rin siya. Na talaga naman okay na okay pang kargamento. O kung ano yung mga ikakargay nyo dito sa likod. Iyan. Yung kanilang Poton dito na pangkabuhayan. Yan, ito naman yung kanilang harabas dito mga bossing na talaga naman okay na okay siya. Ayan, ang dami rin paglalagyan ito at may sasakay dito. Eto, buksan natin to, tignan natin. Ayan siya mga boss. Yun, di ba? Pang service sa company, panghakot ng mga gamit o kung anumang pangkargamento o pangkabuhayan. Pasok na pasok pa rin to. Itong harabas nila ni Poton dito. Yan. Matibay na matibay din to. Talaga namang komportable ang mga sasakay din eh. Ito rin. Actually ito, meron na siyang naalagay sa likod. Pwede mo siyang i-customize kasi dati, yung una yun nandun. Yung wala pang naalagay sa likuran. Pero pwede siyang palagyan ng ganito. O kaya mga food cart na nauuso ngayon, pwede. Kasama sa pangkabuhayan at pang negosyo dito kay Poton. Talaga naman yan. Buksan natin. Ayan. Maluwag din naman at talagang malaki yung espasyo sa loob. Pati dito, yung sa kanyang driver's seat. Ayun. Diba? Ang ganda. Gasoline type siya. Ang kanilang Poton Wonder dito. At dito lang yan sa may Marilao, Bulacan, mayroon silang showroom na ganito. Kaya tara. Ayan na mga bossing, nandito na tayo sa ating ikalawang stop, which is ito yung San Rafael River Adventure. Diba? Dito sa San Rafael. Dito pa lang yung parkingan nila. Maraming mapagpaparkingan dito. Ayan, tulad yung dyan. At saka yung entrada. Napakalilim ng lugar mga boss. Kaya doon, punta na tayo doon. Sa may kubo. Malaki nila. Okay, let's go. At ayun na nga mga bossing, nandito na tayo sa ating ikalawa dito na stopover ngayong biyaheng Bulacan natin. Dito nga sa San Rafael River Adventure sa may San Rafael, Bulacan. Kaya naman ito, iikutin natin dito mamaya itong paligid na to. At syempre kakain tayo dito nung ano yung mga in-offer na masasarap na pagkain. Kaya naman mga bossing, samahan nyo pa rin kami dito. Gumala. Tara na. Parang Papa Buds. Ang ganda ng yung bahay bakasyonan dito, San Bato. San Rafael lang yan. Dito lang yan sa River Adventure mga pare. Ano pong gagawin natin dito? Siyempre, usapang River Adventure ay talaga namang mag-a-adventure tayo dito. Mismo sa San Rafael. Oh. Kaya tinawag siyang River Adventure dahil nga sasakay mag-a-adventure sa river. Sasakay tayo ng bangka. Floating mamaya mga bossing. Kaya tapos
doon tayo chichibog. Hopefully, doon nga. Parang ganun yung setup niyan. Kaya abangan nyo. Shoutout sa inyo, mga paret pare. Papa Boods. Dito mga bossing sa San Rafael River Adventure. Pagbungad pa lang dito, napakalilim na. Kasi ang daming puno dito. Talaga naman nagbibigay ng kakaibang lamig. Iba talaga kapag kayong lilim ng puno kumpara sa lilim ng bubong lang. At saka ito, kalikasan syempre, preskong presko, tsaka bagyang katatapos lang ng ulan dito. Kaya okay na okay. Tapos ito na yung entrada nila mga boss. Ayan, sa baba, pupuntahan natin yan. Kaya tara, pupuntahan natin si El Rio Adventure Cafe. Let's go! Diretso tayo mga boss sa resto. Kakain muna tayo ng kanilang breakfast. Then dito, per cottage pala. Ayan. Ito is yung kanilang glass cottage. Dito tinatawag. Na see-through yung loob. Tapos makikita mo sa labas, garden o mga halaman. Talaga namang okay na okay. Ito yung kanilang treehouse dito, mga boss. Ayan. Para sa mga guest din. Actually talagang nakatukod siya sa mga poste o sa puno. Tinatawag nilang house tree o treehouse dito. Yung San Rafael River Adventure. Ayan. Isa lang yan sa mga pwedeng tuluyan ng mga guest dito na mga bumibisita sa kanila. Kaya tara, punta pa tayo doon sa resto. Let's go. Yan. Tapos ganyan pa sila. Siguro ito yung kanilang cafeteria. Yan. Good morning po. Yan. Ang ganda ng ambience niya, pagka-aesthetic ng lugar. Talaga namang nakaka-good vibes. At the same time, ito yung river cruise dito. Ayan mga boss, kung nakikita nyo yan, meron sila dyan floating na mag-ano dyan, mag-cruise dyan sa Angat River. Actually, Angat River na yata yan. Ayan. Ito nga mga boss, dito meron sila infinite pool dito. Ayun, mga chikiting, may mga nagsuswimming. Ayun, at saka ito, ang lawak nung kanilang parang playground yung ito. At the same time, ito yung kainan nila, yung resto. Ayan, ang ganda ng ambience dito. Napaka peaceful, payapa, malamig, tsaka good vibes talaga. Ang ganda niya. At dito, yan. Kung may mga kasama kayong chikiting dito, may enjoy nila. Magtatakbo dito, gawin nilang playground, tapos dito maglalaro-laro. Tulad dito, may mga batang naglalaro, tapos meron ding nagsuswimming dito banda. Yan. Ito ang San Rafael River Adventure. El Rio Cafe dito. Ayan. Actually, etong ilog na to, dalawang klase ito Angat River at saka yung Bustos Dam doon sa kabila. Tara, punta tayo dun sa may bandang bungad para mas makita natin. Wow, ayun nga.
Diba? Ang ganda ng puno. Christmas tree. May literal na ilaw. Tsaka may mga palamuti. Kaway-kaway! Kaway-kaway! At ayun na nga mga bossing, kita nyo sa likuran ko. Diba? Isa sa mga bestseller nila yan dito, yung mga breakfast na ganyan. Mapa Pinoy o American breakfast. Kay El Rio Cafe. Tulad nito. Okay ba kayo dyan? Ay, okay. Ayan. Ayun po. Sarap naman ang date nyo dyan. Yung kanilang banana bread eh. Hindi nyo pinapansin to. May pistachio nuts. May mani. Ayan. Kitang kita naman siya eh. Diba? Pistachio ba to o squash? No? Kalabasa. O, squash niya. Ayun. Correction. Hindi pala siya pistachio. Okay. Buto ng squash o yung buto ng kalabasa. Tsaka yung karaniwang Maynila. Ganun siya. Although almond siguro. Almond. May almond din siya kasama. Yung kanilang banana bread dito. Cheers tayo mga boss. Dito. Kasi pumunta na kayo lahat sa van. Ito mga bossing. Meron din sila dito talaga mga cafe na ganito. Cold at hot sa El Rio Cafe. Adventure Cafe. Ayun. Yun pa yung ating isang in-order. Ayun. Okay. Kung sino yung huling mabibigat ko. Caramel macchiato. Yan. Muna natin yan. Full time ginawa. Yun nga pala mga bossing, ang tawag pala doon ay floating cafe. Ayan. Usually may mga nakikita na tayong ganyan, Kalumpit at saka sa Rizal. Tapos dito, San Rafael, kay El Rio. O kay San Rafael River Adventure, meron sila rito. Tapos ito yung hanging bridge. Yan. Okay. Tara, punta na tayo dun. Yun. Ngayon, ang galing tayo dun sa taas kanina. Bumaba lang tayo dyan. Ginanap yung hanging bridge. At pagbaba dito, meron dito mga kabayo. Yan. Horseback riding nila. Meron din dito. For about 30 minutes, 300 pesos. Then, may horse picture, 35 pesos per picture. Ayan, 100 pesos naman. Tatlong picture. Ganun siya. At eto yung mga yan. Ayan. Diba? Hindi lang sa Tagaytay o Baguio, horseback riding. Meron din dito sa San Rafael. Ayun na nga. Nagsisakayan na mga Bulacan vloggers doon. Yun. May mga ibang water sports din sila dito, mga boss. Kaya naman dito sa San Rafael River Adventure, sok na sok yung adventure mga gusto nyo dito. Kaya tara, punta na tayo doon. Let's go. Yup. Ayun na nga mga bossing, ito yung kanilang floating cafe dito. Talaga naman.
Busos Dam. Ang Busos Dam ay tinayo po noong 1920s. Ang Angat Dam naman po ay noong 1960s. So it's magkaiba sila, magkabalagbalag sila, which with reality sila. Ang Angat River po ay nagmumula o umaagos mula sa North Sagaray, pababa po sa Sampang Kabayanan dito sa Bulacan. Mula sa North Sagaray, dumadali po ito, DRT, then ito, Angat, sa Rafael, Bustos, Baliwag, papunta po ng Pulilan, Naridel, going to Hagonan, meeting up with the Manilin. Kawali. Ayun na. Natapos na tayong pag-iikot dito sa floating cafe nila. Yung nasa Kasawiang Palad, nalunod yung drone natin. Rest in peace, Mini 2. Ito, may nakalagay dito, 1750 regarding sa na-build ng simbahan. Kayo sa aming simbahan. Pasensya na po, naabutan yung may construction kami sa harap. Kasi po, meron po kaming simple project na gagawin dun sa aming harapan ng simbahan para mas lalo mapaganda po yung aming parang. Sinabi ito ang ipakain mo sa mga may sakit sa loob. So dahil po doon, nalaman nila na yung Azarias Colay sa San Rafael Arcangel na bumaba upang tulungan si San Juan de Dios sa kanyang mga alagang may sakit. So kaya po yung aming San Rafael ay meron pong hawak na tinapay. And yung pong scapular o yung habit na nakasuot sa kanya, yan po ay hindi kulay brown, hindi rin po siya para sa Mount Carmel na kulay brown scapular. Yan po ay habit ni San Juan de Dios. Kulay black po talaga siya. Pero nung na-incarna po is ginawang kulay brown. Dapat po talaga siya ay black dahil yun po ay habit o kasuotan po ni San Juan de Dios. Kaya naman po San Rafael ang ipinangalan sa bayan na ito dahil noon po ang nauna pong dumating dito ay ang mga Hospitallers Brothers galing po ng Granada, Spain. Yung Hospitallers Brothers po ay itinatag naman ni San Juan de Dios mismo sa Granada, Spain. Yung po ay religious order na tumutulong po sa mga may sakit, sa utak, mga nangangalaga po sa mga may sakit. Kung familiar po kayo sa Hospicio de San Juan de Dios sa Bukawi, so yun po, sila po ang Brothers of Mercy of St. John of God. So yung kongregasyon po nila ang nakadiskubre sa Hacienda Buenavista na noon po ay nandito sa San Rafael, sa San Ildefonso, sa San Miguel at saka sa iba pang parte dito sa Bulacan. So kaya po ipinangalan yung bayan kay San Rafael dahil si San Rafael po ang patron ng bayan kung saan sila naroon sa Granada, Spain. So kaya po ang pangalan ng bayan ay San Rafael at ang ipinangalan po nila sa itinayong simbahan ay San Juan de Dios. So yun po yung maikling background ng aming patron na marami pong nagtatanong bakit daw hindi yung patron mismo ng pangalan ng bayan ang nasa aming simbahan. Kaya yun po yun. Nakapangalan po siya sa bayan na pinanggalingan
ng mga Hospitallers Brothers sa Spain, kung saan si San Rafael po yun. At ang patron nila ay si San Juan de Dios, na kanila pong patriarch o namuno sa kanilang kongregasyon. So yung pong history naman po ng simbahan na ito ay wala po kaming naitala kung kailan talaga natayo at nabuo ang simbahan na ito ng San Juan de Dios. Ngunit meron kami pong tala sa pinakalumang records po na naitala ay natapos po ang kumbento taong 1868. So, pero yung bayan po ay naitatag ng 1750. Usually po kasi noon, nung panahon ng araw, tinatatag ang bayan kasabay ng simbahan. So, probably po ay 1750 po na itatag din itong simbahan. And yung pong kumbento namin, ayan po yung nasa kabila, ayan po ay 1868 nang matapos. So, lahat po na makikita nyo dyan, lahat po yan ay all original. And meron po kaming iba, nire-renovate na lang po, or pati po itong simbahan ay pinatatag po namin dahil yung mga adobe po na to ay noon, ay yung sa harapan po namin ay tinakpan po nila ng palitada at tininturahan po nila ng kulay orange. So, ngayon po ay ibinalik po namin sa dating itsura kung ano po yung nakikita niyo sa harapan ng simbahan. So, ayun po. Yung nasa harapan po, yan po mismo yung mga adobe na ginamit doon. At ngayon po, mas pinatatag, nilagyan po namin ng mga bakal sa loob dahil noon po, nung panahon ng lumindol dito, may nagkaroon po siya ng mga crack-crack. So, mas pinatatag po yung labas ng simbahan and ito po loob. May naka-imprenta po dun sa pader na sinasabing yun nga po yung kamay ni Crispin. And meron din po yung mural na ginawa para po dun sa alaala ni Crispin. Okay. So, ayun din. So, totoong karakter talaga. So, ni Jose totoong Rizal. karakter yun? Totoong karakter, hindi fiction ni Jose Rizal. Hindi lang po siya fictional. Dito may sisa. True story po talaga siya. Yung kay Sisa? Yung kay Narcisa, si Narcisa po ay sinasabi nilang taga dito din po sa bayan ng San Rafael. Hindi po sinasabi na si Narcisa po talaga yung nanay ni Crispin at Basilio. Oo. Pero yung Crispin at Basilio po ay talaga po naging sakristan dito na hindi naman po yun yung tunay nilang pangalan, inibalan din. So para kung gumagawa ng nobela sa TV, pinapalitan lang pangalan. Pero yung inspiration po ay galing. Yung kwento to. Meron din po isang simbahan, I think parang sa Nueva Ecija po yata, yung iniklaim din nila na sa kanila daw ginawa. Kasi nga daw po nandoon si Fray Antonio. Pero hindi po nila alam, dito po siya naging unang pura paro. At hindi doon sa kanilang simbahan. So, yung sinasabi naman po nilang si Narcisa, ay yung kung alam niyo po yung La Bulaqueña na painting. Bulaqueña. So, ang inspiration ko po doon ay si Narcisa na taga dito sa San Rafael. La Bulaqueña. Sa history ka pala eh. Mga questions kayo bago tayo. Most numbers dressed as angels. Okay. Nasa Guinness. Okay. So, yun. Isang facts yun. Na nasa Guinness yung San Rafael. Samos na nakabiyas ng mga angel. Kasi nga, may angel di sila rito. Yun nga. Regarding kay Sir. Ayun. Pero yun nga, kay Jose Rizal, diba, hindi siya talagang fiction lang, may katotohanan yung sinulat niya. Pero pinalitan lang yata ng ibang pangalan yung karakter na ginamit. Pero yun. At ayun na nga mga bossing, ito, farm siya ng dragon fruit. Although ngayong buwan na to, na July, o June, between June o ng July,
sa lubong, picking season. O maraming mapipik dito na dragon fruit dito sa the viewpoint sa may San Rafael, Bulacan. Talaga naman nakikisama yung panahon. Maganda, medyo may kainitan, pero goods na goods yan dahil namimitas tayo mamaya ng dragon fruit dito sa the viewpoint sa San Rafael, Bulacan. Then ito yung mga merchant o something souvenir. Ito meron dito 3 for 100 nila. Ayan. Then meron sila dito guide farm tour na 50 packs per tao. Then yung ibang mga merchant nila ay mga damit dito. Ayan, souvenir dito kay the viewpoint dragon fruit farm grapes San Rafael, Bulacan. Ayun, ready na tayo. Ikot-ikot muna tayo. Ayun, so pupunta tayo doon. Tapos ito, may nakita tayo dito yung dayap. Yun, ang lalaki ng mga dayap nila rito. Mostly ito ginagamit to sa leche plan pampaamoy sa ibang luto pa, diba? Pinoy lemon. Dayap na, ganun din siya. Ayun. So ayun na nga, pupunta tayo doon dahil i-explain doon ni ma'am regarding dito sa dragon fruit farm. Dami. Yeah. Ito naman pong dragon fruit ay nag-start noong 2019. Yung owner, nakatikim lang siya ng dragon fruit from a restaurant somewhere north. So, bumili siya ng cuttings from the restaurant. Tinanim dito yung 3. Out of the 3, may isang nagbunga. So, nung natikman niya yung bunga, sabi niya masarap pala, matamis. So, pinropagate for personal consumption lang nung una. Pero ang dragon fruit po kasi madali naman siyang padamihin. Luckily, nakapagpadami kami at yan nga, ito, unti-unti, every year nagdadagdag kami. Ilan na po? So, ito ay mga around 600 to 700 posts. Siguro. Every post po has 4 na. Okay. 4 na puno. 4 na puno siya. Yung nag-umpisa ma'am, lang, no? Nag-umpisa po siya sa isang puno. So, una tanim namin siguro mga 20, tapos dagdag 40, naging 70. Dagdag siya kada taon, nagdadagdag ng mga 80, ganyan. So, from here, palabas na ganun yung dami ko. So, pag napansin nyo mamaya, mas maraming sanga yung dito sa may gitna, papaunti. Kasi mas bata pa yung mga nasa labas. So, yung variety natin, kami po kasi hindi kami talagang farmers. Yung owner, hindi halata, mukha lang farmer. Yung owner, mahilig lang siyang magtanim. So, tinatry niya lang, tapos swerte, nabubuhay naman. So, yung mga scientific names, mga ganyan, hindi ko po kayang i-discuss kasi wala po kaming alam sa ganyan. Alam lang namin red, matamis, masarap yung variety na to. So, ito yung pinadami namin. Actually, nag-try din kami ng ibang varieties, mga imported. Yellow. Yellow, yes. Ito, yung maliit na yan. Ganyan lang siya talaga kaliit yung bunga niya. White yung loob, meron po kami tanim yung Vietnamese. Pero mas matamis kasi ito. Yung yellow na, ang yellow ang labas na putik yung loob. Meron din po kami. Pero kasi mas madali siyang magkasakit, so hindi namin pinapagamit. Cactus family siya ha, so gusto niya lang araw. Pero araw siya, hindi nyo kailangan masyadong diligan. Pero kailangan niya po ng ulan. Seasonal siya, so once a year lang siya magbubunga ng tuloy-tuloy from June to October. Yan yung rainy season natin, tama po. Pagka walang ulan, hindi siya masyadong nabubunga. So magsimula siya, ito parang kulang pimple lang siya sa branch. Diba? And then lumalaki po siya, ayan, magiging ganon. Yes po. Like a small bud. Tapos lalaki siya unti-unti. Okay, next slide please. Ayan. Tapos magkakaroon na po siya ng ganito. May lumilitaw na parang white parts. Ito po ang magiging bulaklak. Bulaklak na. So, it only blooms sa gabi. Bloom na sa gabi. Yes, sa gabi lang po siya. Yung dating parang nagmahal dati, mahalaman. Sa gabi po talaga bumubuka ang mga bulaklak. Tapos sa umaga po, sasara na po siya. Tulad niyang isang yan, ayan o, dyan sa tapat. Tapos yun ay magiging kagabi po bukas yan. So, yan yun.
So ito magda-dry. Ito yung ginagamit natin sa mga products natin. Lumpia, and then maybe later baka matry nyo yung empanada bago namin product. Yung naiwan, ito yung lalaki, eventually magiging bunga. So dito po sa farm, kasi nag-offer kami ng pick and pay, gusto namin masiguro na yung pipitasin ng mga guest ay matamis, tama sa pagkahinog. Okay. So, kino-color coding namin. Binabalutan yan isa-isa. So, mga kumula. So, pag sinabi po ng guide today na ang color po for today is yellow, yun lang po ang pwedeng pitasin. So, ngayon nga po, yellow. Hindi ko sure. Magkano per kilo? 250 250. Mura ba yun, mahal? Pag po compared sa tabing kalsada, medyo mas mahal siya. Pero kasi po, pag kinumpara nyo naman yung tamis, matamis dito. mas matamis. Kasi po yung experience na ikaw yung sa highway, diba? Minsan po makikita nyo 150, ganyan. Pero matabang po kasi. Ewan kung na-try nyo na. Kasi kami, tinry namin. Dahil yung ibang guest, nung bago-bago pa lang kami nag-offer ng pick and pay, sabi nila mahal. Kasi ito yung pumapakyaw dito. Mga guest, mga regular, marami po kaming regulars na pag nalaman nilang may harvest, napapakit talaga. Kahit 250. Pero compared po sa grocery sa Maynila, mas mura pa rin dito. The white stuff. Gusto mo yung white stuff? Yun. Sakto lang. At ayun nga, medyo may counting seminar si Ma'am Carol dito about sa pagpipiking. Tamang pagpipiking ng dragon fruit dito sa kanilang dragon fruit farm. Pabi. So meron tayong ilang representative na magde-demo kung paano nga pipitasin o proper way na pagpitas ng dragon fruit dito sa kanilang farm. Kaya tara, tignan natin yun. So eto mga bossing, according kay Ate Carol, nag-upisa lang to, ilang piraso lang. Tapos nag-propagate na lang sila hanggang sa dumami na 300, 400, 600, less than 1,000 na yung mga punong nandito. Pero may mga ilang varieties dito na pinapatubo nila dahil kalimitan, yung kulay pula na matamis yung variety, yung napipitas dito o napaparami nila na dragon fruit dito. Ayan. May tignan natin dito yung pipitasin. Ayan. Kung kanina nakita natin, merong mga plastic. Although color coding siya para sa petsa o talagang tama na siya yung gulang niya para pitasin. Tulad nito. Eto, green naman siya. So regarding kay Ate Carol, color of the day is yellow. Pwede na siyang pitasin para ngayong araw na to. Dahil eto, baka siguro susunod na araw pa o susunod na linggo pa. Pero ngayon, marami-rami yung mapipik dito na prutas. Kaya yun, puntahan natin sila dun. Tara. Eto. So, maliit lang yung kanyang bunga. Ayan. Pero siguro yung quality ng lasa naman niya ay matamis. Ayan. Pwede na siyang ipik. Ayan. Tulad nito, although ito mga walang plastic. Ayan. Niliit pa lang. Ayan. Then ito. Ito tayo dun. Mapuputol na eh. Puputulin daw po talaga. Okay. Yan, nakawalan yung pagkakas. Ito naman, Team Kenneth, the proper way ng pagpuputol. Go! Tapos mali pala yung gupit ko guys, no? Wow! Ito mo. Pakita. Flex mo dito. Ayun! Show us. Very nice. Ay, kinain na ba agad? Para ano lang siya, no? Devil fruit ng One Piece. Ayan. Eto, mga bossing. Meron siya dito, 3 bunga. Color code niya is dilaw. Ayan, ready to pick na yan, ganyan. Basta naka-plastic. At marami pa dun, banda. Ayun. Marami pa dun. Tingnan. Pipitas tayo dito. So, ang sabi, pabi. Pero, ganun lang talaga siya kasimple. Ayan. Although ito, bubut siya, na sa karamihan na, pero yung lasa nito, matitikman natin kung talagang sureball siya, legit na matamis.
Okay. It didn't have to be. Because it already fell. Disaster. Hindi pa pinipitas, di ba, kusa nang siyang nahuhulog. Ibig sabihin niya, para talaga sa'yo siya. Sobrang dami na niya. Oo. Ayan. Oh, nilalanggam. Ibig sabihin nga matamis yan, di ba? Okay, tiki man time na. Paano ba ito kain? At ayun na nga, mga bossing, nakapitas tayo ng isang bunga nila dito. Actually, kaya titignan natin yung kanyang loob. Actually, madali lang tong, ano yan kalaset. Oops, sobrang hinog niya. Ito siya. Kinamay na natin, mga bossing. Ayun, ang tingkad ng kulay niya. Ang tamis ha. Ang tingkad ng kulay niya, na halos magenta ang kulay. Although, ito, hindi lang natin alam kung anong variety ng dragon fruit to. Pero, napaka-stain niya sa kamay. Yung kulay niya. At the same time, ito, titingnan natin, yung kanyang laman. Cheers mga bossing. Literal na may lasa siya. Hindi naman yung solid na tamis, pero nandun yung sipa ng tamis niya. At saka, napaka-juicy niya. Very good siya. Ang klase ng dragon fruit dito. Although kahit maliit siya, tama nga siya. Legit yung lasa niya. Matamis-tamis siya. Ito siya. Good na gusto. So dito, June to October, ang peaking season nila dito. Dahil eto, kailangan naman siya ng ulan kahit papano. Although ang pinakagusto niya is sikat ng araw dahil sa pamilya din siya ng tawag dito. Nasa pamilya din siya ng mga cactus, tinatawag diyan. Ayun, kaya sa init ng araw matibay na matibay din yan, mga dragon fruit diyan. Ayun, ang dami yan, hanggang doon pa yan sa dulo. Bamboo Cafe. Eto, mula doon sa farm, tumawid na tayo ng konti at pinuntahan natin yung kanilang bamboo cafe dito. Syempre, nag-offer ng iba't ibang klaseng pagkain dito at kape, di ba? Coffee. Yes, try niyo po yung dragon fruit shake namin. Yun. Empanada, tsaka ayun. Nagawa sa dragon fruit. Yun. Okay. Dito sa Bamboo Cafe, meron ditong isang lugar na pinag-aana na picturean, tsaka isang scene dito na pinupuntahan para magpa-picture na. Ayan. Ayan. Ayan na, yung kanilang tinatawag na farm to table na dragon fruit shake. Yun. Okay. Dragon fruit shake. Dragon fruit shake yan. Fresh from the farm. Ayan yung galing sa farm na... Ayan. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay. Okay na, naman 6 kasama ko. Actually dito kay Bamboo Cafe, maraming nakaka-intrigang pwedeng subukan dito eh. Maliban sa kanilang shake, ito yung dragon fruit empanada nila at yung tawag dito, ito yung fettuccine nila. 'Di ba? Pasta pero ginawa nila dragon fruit. Yan. Okay. Boss P, ano masasabi mo sa shake nila? Ang sarap niya. Talagang ma-quench yung thirst mo. Nabitin niya ako eh kasi parang konti niya sa isang serving. Gusto ko yung mga ganito sa Okay.
Goods. Tsaka maganda may ginunguya-nguya ako. Yung piraso ng laman niya, no? Hindi totaling durog, no, di ba? May something pa siyang maunguya mo. Actually, yung buto niya, ang sarap pagkat-kat eh. At ayun nga mga bossing, eto, kumuha lang tayo ng bahagya nung kanilang sourdough dragon fettuccine aglio olio. Ayan, pasta siya actually, tapos may bagyang kulay siya ng dragon fruit. Pero eto, tikman natin siya, ang kanilang pasta dito. Actually, maamoy siya eh. Mula sa parmesan cheese at saka yung oregano sa ibabaw. Pero ito, tikman natin mga boss. Cheers. Okay. Literal na pasta siya. Mabango yung aroma dahil doon sa parmesan cheese at saka sa oregano. Yung bits ng kanyang herbs, makakapa mo sa dila mo. Pero yung sa lasa niya, parang para sa akin bland. Kulang pa siya ng bahagyang alat muna sa cheese. Although unique siya dahil dragon fruit, yun nga, ang style lang niluto nila dito is aglio olio, olive oil. At yun nga siya, unique ang kanilang dito yung sourdough dragon fruit nila dito. At the same time, okay naman siya. Yun nga lang para sa akin, nakulangan lang ako sa lasa na in-expect ko sa kanya. Pero yung appearance niya, unique. Dito yan kay Bamboo Cafe. At ayun nga mga bossing, kumuha tayo ng kanilang crepe dito. Ayan, nagawa din siya sa dragon fruit. Tapos meron lang siyang, syempre, as usual crepe siya, may saging sa loob. At merong syrup siya sa ibabaw ng chocolate. Kaya, yan natin ito mga bossing, yung kanilang dragon fruit crepe dito. Ayan. Cheers tayo mga boss. Cheers. Okay siya nga boss, usual na crepe siya, saging together ng sweet ng syrup ng chocolate niya. Nagpa-intense lang sa kanya, kakaiba yung kulay niya. Di ba karaniwan minsan kulay puti ng crepe na nakikita natin sa market, pero sa kanila yun nga lang, unique ang kanyang datingan dito ng crepe. Nakadagdag sa visually appealing yung kulay, pero yung lasa niya ganoon na ganoon din, usual na crepe na nabibili natin sa mga commercial. Okay din to, unique yung pagkakadating ng kanilang crepe dito kay Bamboo Cafe. At ayun nga mga bossing, ito. Tignan natin yung kanilang dragon fruit shake dito. Literal na farm to table siya dito sa Bamboo Cafe. Cheers tayo. As usual, very refreshing siya. Nandun yung elemento talaga ng dragon fruit, hindi siya totally durog na durog, nandun pa rin. Malanam namin yun naman eh, tsaka mahuhuyan nyo yung talagang laman ng dragon fruit niya. Literal na farm to table siya. Okay na okay siya sa mainit na panahon. Dragon fruit shake. Ito yung nga mga bossing, oh, yung kanilang ito, dragon fruit empanada ni Bamboo Cafe. Diba? Unique na unique siya. Okay na okay siya. May kasamang suka yan syempre. Dito yan sa Bamboo Cafe. So ito, tignan natin isang piraso nyo dito. Ang makikita nyo naman dito, literal na sahog ng isang empanada o Ilocos empanada dito. Pero yung crust niya yung kakaiba dito. Dahil nga may dragon fruit. Nakikita nyo pa yung kanyang buto-buto dito. Ayun. Kaya, cheers! Tikman natin mga boss. Usual na ano siya, empanada. Okay na okay siya. Malutong yung crust. Wala naman siyang kakaiba. Maliban lang sa ginamit nila yung dragon fruit. Pero ito, sausaw natin dito sa kanilang suka. Nga boss. Cheers tayo. Ayaw mo. Mas nag-enhance yung lasa niya. Nung sinangsaw natin siya sa suka, literal na empanada. Hindi ako kasi empanada siya.
na unique dahil nga dragon fruit ang ginamit. Saan ako? Actually, yan si Ma'am Baby, the owner of Bamboo Cafe. Dito At the same time, yung Viewpoint Dragon Fruit Farm. Okay. Yun. At ayun nga mga bossing, pupunta pa tayo sa iba pang stopover ng ating biyaheng Bulacan ngayon sa San Rafael. Dito kagaling na lang natin dito sa the Viewpoint Dragon Fruit Farm at sa Bamboo Cafe. Kaya maya mag-i-stop over ulit tayo para sa ating pang-limang biyahe. Kaya mga bossing, samahan nyo pa rin kami together with the Bulacan Vloggers. Let's go! At ayun na nga mga bossing, nandito na tayo sa ating pang-limang stopover para sa ating biyaheng Bulacan dito sa may San Rafael. Kung saan ito, binisita natin muli si Heritage 179 dito sa may Barangay Balubaran sa may San Rafael, Bulacan. Pati si Winters Poland na talaga namang super cuteness overload yung mga Samoyed dogs nila dito. Kaya naman mga bossing, tara, puntahan natin ulit si Heritage 179 dito sa San Rafael, Bulacan. Let's go! Actually, huling punta ko rito kay Heritage 179, ginagawa pa lang tong sunset hall nila pero ngayon tapos na. At yun pa rin, yung entrada at ang parkingan, ganun pa rin siya. At the same time, si Winters Poland dito. Ayun, mamaya pupuntahan natin yung mga Samoyed dogs nila. Pero ngayon, punta muna tayo doon sa fine dine rest nila, si Heritage 179. Ayun siya. Let's go! So, dito kay 179 o sa Hacienda ang Hinita. Dito sa loob. Still meron pa rin mga palaruan para sa mga bata dito. At yun, may bago dito. Mga bisikleta, pambata. Ayan, para mas lalong ma-enjoy nung mga batang chikiting na kasama natin paglalaro dito. Ayan. Yung kanyang mga dito, palaruan. At saka yun nga, 179 dito, pupuntahan natin. Kaya tara, kasama pa rin ang mga Bulacan Vloggers. Okay. So ito, ang fine dine nila, resto. Hello? Sir, welcome sa Heritage. Good afternoon. Ito pa rin siya, glass door, glass window o glass wall siya para mas tanaw yung mga halaman sa labas. Still, modern Pinoy ang style. Talaga namang okay na okay. At dito makikita natin sa gitna, buffet style. Ganito na yung tema niya. Although dati sa counter, din yung talaga namang interior nila, panalo, modern style, ratan. Still, napaka ganda pa rin ang kanyang disenyo dito, aesthetic yung lugar. Actually, dito makikita nyo yung kanilang live kitchen, kung paano pinaprepare. Then ito yung macro nila. Ayan. Hello po, nakamusta? Macro ni Heritage 179 na. Ayun, ang laki na lang pinagbago niya. Mas maliwalas na siya tingnan lalo. So ayun, si Heritage 179 nga, events place din siya. Pag kami mga events sila, ganito yung tamang setup ng buffet nila. Mostly pag kami events, ganito yung setup niya. Ayan, kumbaga, itong lugar na to preserve na para sa inyo. Ayun o. Diba? Stir fried with broccoli nila. Pork hamonado. Ito yung kanilang cordon bleu. Then chop suey. Ayan. Siyempre hindi mawawala yung
bacon and cheese nila na macaroni at syempre kanin. At yung pang warm up, ayan, creamy mushroom soup nila. Actually, ito si Heritage 179. Sa mga events place maganap sa buhay, ayan, kontakin nyo sila. Yung Facebook page nila meron for inquiry kung paano ba magpabook din para sa mga events nyo maganap. Ayan, Heritage 179 sa San Rafael, Bulacan. Ayun na ang ating mga super cute overload ng mga Samoyed dogs dyan kay Winters Poland. Pupuntahan natin yan, mga boss. Yun. Pero syempre sasanitize muna tayo. Ayan. So ayan na yung mga Samoyed dogs nila. Ayun, pasok tayo. Ayan, sanitize muna tayo, mga bossing. Ayan. Ayan. Wow, di ba? Ang kukit naman yung mga yan, yung mga Samoyed dogs nila. Come here dito. Winter. Wow. Dito. Wow, ito si Winter. Winter up. Di ba? Tingin na naman siya. Sino ngayon ang alpha dito, boss? Ang alpha po nasa loob. Nasa loob, maliit, no? Ako po yung maliit. Ayun, maliit pa rin. Imuta ang pangalan niya eh. Ayan, di ba? Talagang sila, gusto nila, hinahawakan siya, talagang ninaalambing. Kasi isa sa mga itong Samoyed dogs, talagang okay na okay eh. Mababait. Nag-range po ng 300 to 500,000. Wow! Isang Samoyed dogs, no? Yes po. Ganun ang price niya. Ayan. Yung iba, nandiyan pa po. Magkapatid. Si Tanggol at saka si Mokang. Yan pa po. Answer, naka-aircon po sila. Eto, anong name nito? Nimbus po. Nimbus. Yun. Oh, ang likot. Ayan. Diba? Super overload to na kita talaga ang mga Samoyed dogs nito. Ayan. Nag-iikot-ikot. Stay lang ha. Stay lang ha. Ayan ka lang. Magpakitang gilas ka sa camera. Yan. Ayan. Very good ah. Diba? Ayan. Gilas ka. Pakitang gilas ka. Mahal po talent niya. Kaya nga eh. Yan no. Diba? So, ayun na. Si Pachi. Yung alpha. Yan. Wait. Lipat ako. Ayun na okay. Overload siya. Sobrang cute nila. Ang pangalan niya. Pachi. Pachi? Ang alpha. Alpha. Sa Winters Poland, etong alpha, kaliit-liit na yan. Diba? Ayun, ang mga minions. At ayun nga sa likod natin mga bossing, pinagkaaguluhan na yung mga very talented at very cuteness ng mga Samoyed dogs dito sa Winters Poland. Sa loob lang siya ng Hacienda Angelita dito sa may San Rafael, Bulacan. Which is ito talaga yung one of a kind, tsaka first talaga sa buong Pilipinas na Samoyed dog show dito na nasa Bulacan. Kaya naman, yun nga, isa sa mga magandang bisitahin dito, lalo na ng mga chikiting natin, na very friendly yung mga dogs, talagang okay na okay, yung well-trained talaga sila, at mababait talaga. At yun nga, super cute. Kaya tara, tapan natin sila doon. Oh, ayan.
So Winters Poland, still siya pa rin talaga ang kauna-unahang Samoyed Dog attraction sa buong Pilipinas. So 250 pa rin siya. Ayan, yung entrance niya. Para naman maalaro nyo yung mga Samoyed Dogs dito sa kanila, sa Heritage 179 o sa Winters Poland dito, sa loob ng Hacienda Angelita. Ayun. Let's go. Yun. Actually, ito yung kinuha natin. Mga authentic Pinoy dish. Tulad itong pansit canton, yung sisig nila, yung ginataang gulay, crispy pata, kalderetang baka, at yung tipo nila dito, mga boss. Siyempre, hindi mawawala yung sabaw ng sinigang na baboy nila rito. Yan. Atak na tayo. At ayun na nga, bumalik na tayo dito sa Heritage 179 kung saan eto. Nasa isang plato natin ang ilan sa mga bestseller, talaga namang nostalgia, authentic Pinoy dish ni Heritage 179 dito sa San Rafael, Bulacan. Tuloy mo, crispy pata, ginataang gulay, kalderetang baka, pansit canton, hipon, at yung sisig na original, wala siyang mayonnaise. At eto nga pala si Heritage 179, open sila, nag-ooperate Lunes hanggang Huwebes, alas 11 ng umaga hanggang alas 8 lang ng gabi. Ayan. Then, pagka Biyernes hanggang Linggo naman, alas 11 ng umaga hanggang alas 9:30 ng gabi. O hanggang alas 10 kasi yung cut-off nila is 9:30. Ayan, mga bossing. At syempre, kung naghahanap kayo ng mga events place, mga ganap nyo sa buhay, wedding, anniversary, birthday, isa ito sa magandang pagdausan ng mga ganyang masasayang ganap sa buhay. Kaya naman mga bossing, kung malapit lang kayo dito at crave nyo yung mga ganito, authentic Pinoy cuisine, kay Heritage 179 ay inyo sila subukan para inyo ring malaman. Dami na nangyari. Na-edit lang ako ng konti. Ang dami na nangyari. Masarap yun. Wow, enjoy. Yan, meron live bus. Unahan. Okay. Kain na tayo. Makikita yung 34K gold siya pero hindi pwedeng sanla. Bakit? Makita mo yung hawakan mo. Okay itong burger steak mo makatikin nga ng burger steak mo. Yan, kapal ng pati niya rito mga boss. Yan. Manate. Ang kanila burger steak. Ayun nga, nandito tayo ngayon sa Taichung Cafe para mag-take ng dinner. At ito yung ating adobo. Pero yun nga, nakapit-bahay ako ng burger steak. Siya. Cheers tayo mga boss, cheers. Kauna-una ang jammer dito. Mapabut. Nice one. May nakapila na. Pwede magpapalit ng 5 piso. Joke eh. Sige daw. Iya. Ang sinabi mo
deeply value our unwavering commitment to our shared goal of supporting the local economy and tourism in our province. Given this, 28 pa lang ngayon. 28th of June 2025 at sa mga Kail Bulacan. Thank you so much. Thank you. Hi, I'm Bob, marketing dito sa Taichun Cafe and sa The Grass Resorts and Events Place. Bali, si Taichun Cafe, cafe siya dito sa may resort. So, para hindi na mahirapan yung mga nag-check-in. So, nag-offer kami dito ng mga Thai-inspired na mga foods and also mga Pinoy foods din. So, sa Thai, we offer mango sticky rice, pad Thai, and mga Thai-inspired na mga cafe, mga coffee, ganyan. So, merong ice and merong hot din. Tapos, sa mga Filipino foods naman, so iba't iba. Merong from may sabaw, so yung mga normal na mga kare-kare. So, nilevel up din namin yung mga gano'n. So, meron ding mga pasta, burger, and mga snacks. Okay guys, iniimbitahan ko kayo na bisitahin ang Taichun Cafe. So, open to kahit hindi kayo naka-check-in sa aming resort. So, open kami ng everyday except lang sa Tuesday. Tapos, from 11 a.m. to 9 p.m. kapag ka weekdays and 11 a.m. to 10 p.m. kapag ka weekends. So, ang The Grass Resorts and Events Place is located sa Pasong Inchik, San Rafael, Bulacan. So, dito meron kaming 4 na private villas. So, kada villas is meron siyang sariling swimming pool. And iba-iba rin, so nag-cater kami kahit dalawa lang. So, pwede nyo na masolo yung resort, yung mismong villa. So, pwede rin naman mga big groups. So, hanggang 40 packs can occupy yung isang villa. So, depende sa villa kasi merong good for 25, good for hanggang 40 packs. Okay, so si The Grass Resorts and Events Place is Thai-inspired because ito yung nagustuhan nung owner. So, ito yung favorite country nila to visit and to travel. So, kaya nung nagustuhan nilang mag-travel sa Thailand, nagustuhan nila yung Thailand dahil kaka-travel nila doon. So, ginawa nilang inspirasyon yun para sa kanilang resort na dinayo dito. So, before yung The Grass Resorts and Events Place, ano lang siya, parang gusto lang nila to na parang farm or bakasyonan, pahingahan, gano'n. So, hanggang sa nagtayo sila ng isang villa, naging 2, hanggang sa naging 4 na ngayon. Ayun, iniimbitahan ko kayo na bumisita sa The Grass Resorts and Events Place. So, dito sa barangay, dito sa Pasong Inchik, San Rafael, Bulacan. So, message na kayo sa aming Facebook page if meron kayong mga questions or gusto nyo magpa-book. So, gaya ngayon, July hanggang September, meron kaming ongoing promo na 20 to 30% discount. So, 30% discount kapag ka weekdays and 20% discount naman kapag ka weekends. Actually, itong si The Grass Resort dito sa San Rafael, Bulacan, meron siyang private villas na ideal para sa barkada o sa buong pamilya. Yung pwede siya sa day tour, overnight, reunions, team building, baptist, weddings, o kahit ano pang ganap sa buhay. Pwede nyong i-celebrate sa kanila dito. Dahil nga naman, malawak yung amenities sa isang compound pools, party venues, grills, recreation, all-in-one. Meron sila dito. Kaya naman, dayuhin nyo sila dito sa may San Rafael, Bulacan. At ayun na mga bossing, umpisa natin ulit dito yung ikalawa nating araw dito sa biyaheng Bulacan sa San Rafael.
kung saan ito pinuntahan natin at binalikan si Bulacan's Prime dito kung saan kilala sila sa talagang Bulacan's garlic longganisa. The home of the best garlic longganisa dito sa buong Bulacan. Itong si Bulacan's Prime. Kaya tara, pasok tayo doon. Tingnan natin. Actually, ito, hindi lang mga frozen goods yung ino-offer dito ni Bulacan's Prime. Maging pasalubong center, iba't ibang klase na produkto ng Bulacan, mabibili nyo dito pagka kayo ay nag-stop over. Dahil along bypass road lang siya sa may Diliman Street o Diliman Calle, along bypass road, makikita nyo si Bulacan's Prime. Kaya tara, tingnan pa natin yung kanilang iba't ibang klaseng produkto na ino-offer nila dito. Actually, eto meron din silang mga merchant dito at souvenir na talaga naman, tatak Bulacan. Ayan, pagka pumarini kayo dito o nagawi kay Bulacan's Prime. Katulad nung kanilang pinagmamalaking garlic longganisa nila, meron din sila dito iba-iba na parang side dish na lang to o nagkikrave kayo. Mga Korean foods nila dito, iba-ibang klase. Ayan. Tapos ito nga syempre, yung presyuhan nila, ang ganito, makikita nyo naman sa kanilang istante dito. Mga bossing, kaya naman, ayan, pipili nilang kayo dyan ang gusto nyong pasalubong pag kayo magagawin sa San Rafael. At ito nga, pagka nag-stop over kayo, kay Bulacan's Prime. At dito naman sa kabila, still nandito pa rin, meron pa rin table dito sa mga mag-i-stop over. Ayan. Yeah, my name is Carlene Mendoza and I'm the owner of Bulacan's Prime, the home of Bulacan's Garlic Longganisa. We are a specialty store located here in Bulacan. We are known for our garlic longganisa, authentic and 100% pure meat longganisa. We are now available in San Rafael and we also have our store in Baliwag and SM City Baliwag. They can also buy our products at selected Shell Selects here in Bulacan, such as Shell Casubay in San Ildefonso, in Malolos also, and NLEX. So if they visit Bulacan, please make sure to drop by on one of our stores and para matikman nila ang sarap at pinagmamalaki ng Bulacan. Garlic longganisa, sir. Garlic and sweet yung po ang bestseller po namin. Yes. Kung sakaling mapadaan po sila dito sa Bulacan po or mag-visit sila sa Bulacan, you can visit us here in San Rafael, Plaridel Bypass Road, located in Diliman 1, San Rafael, Bulacan. At the same time, available din po kami sa BRT Highway sa Bang Baliwag and SM City Baliwag. Thank you po! At ayun na nga mga bossing, nagawin naman tayo dito. Along Cagayan Valley Road lang siya sa may Delta Square, Barangay Maasin dito sa may San Rafael, Bulacan. Para isa sa mga stopover natin sa biyaheng Bulacan, kaya binisita natin dito si Teishoku Japanese Cafe dito o Teishoku Cafe sa San Rafael, Bulacan. Which eto nag-offer sila ng mga home cook na Japanese foods, mga freshly brewed coffee, mga pastries at kung ano-ano pa. Kaya tara mga bossing, puntahan na natin dito, Teishoku, dito sa San Rafael, Bulacan, together with the Bulacan Vloggers. Tara na! Si Teishoku Cafe nga pala, maliban sa dining nila dyan, meron din sila dito bahagya sa bandang to ang alfresco nila para sa mga mas maraming bisita. Mas maraming ma-accommodate na bisita sila rito sa alfresco dine nila dito. Hindi naman siya bad na kalayuan lang dahil nandito yung pinaka main dine nila. Dito lang siya. Tsaka yun nga, malawak yung parkingan nila rito mga bossing. Kaya maraming sasakyan ang pwedeng ma-accommodate nila rito. Tara, pasok ulit tayo dito mga boss.
It's reality. Ito na po. Ano pala ako? Hi po, I'm Carmina Mendoza po from Texoco Cafe. Ako po yung manager in charge. Texoco Cafe po, nag-start po siya noong October 8, 2021. Actually, from Texoco Japanese Restaurant, since last year lang po, November 2024, naging Texoco Cafe na po siya. Nag-start po yung cafe namin last November. So far po, medyo limited pa yung mga coffees namin and then mag-expand po kami by this year po. We had wide parking space po. We also have alfresco dining po. Pwede po siya for 50 to 100 packs po. We have din po, for this building po, meron po kaming for rent na 5 space sa taas. If you are willing po and interested po, message na po kayo sa amin kung meron po kayong gustong business na tayo. Yung Texoco Cafe po, actually po, ang Texoco po, sa Japanese, meaning po niya is set meal. So, ang concept po talaga namin is set meals. It comes with rice, soup, and appetizer po. Yan po, we are open po from Tuesday to Sunday from 11 a.m. to 8 p.m. Pinagde-deliver din po kami through order mo. Download nyo lang po yung app and then nandun na po kami sa app na yun. Thank you po! At ayun na nga mga bossing, nagawi tayo dito sa Texoco Cafe. Located lang siya along the road ng Cagayan Valley Road. Delta Square, dito lang siya sa may gilid. Actually, malaki naman kanilang parkingan dito. Maraming bisitang pwedeng ma-accommodate nila dito. Dahil meron sila ditong fine dine at yung kanilang alfresco dine sa labas. At ayun nga pala sa Texoco ay nag-ooperate mula alas 11 ng umaga hanggang alas 8 ng gabi, Martes hanggang Linggo. Dahil yung Lunes nga pala nila mga bossing ay pahinga nila o close sila doon. Ayun nga mga bossing, kung malapit lang kayo dito at crave nyo ang mga ganito, ay inyo sila subukan para inyo ring malaman. At ayun nga rin pala mga bossing, nandito pa rin tayo sa San Rafael, Bulacan para sa biyaheng Bulacan natin. At ngayon nga pala, dito lang siya along the road, Cagayan Valley Road sa may BDO, tapat niya sa taas. Pupuntahan natin si Flick and Vibes na nag-offer ng self-studio photo na talaga naman for the great moments, mape-preserve ninyo yung mga moments na talaga namang magkakaingatan natin. Siyempre kasama pa rin natin together with the Bulacan Vloggers. Kaya tara mga bossing, tara na. At ayun na. Actually dito sila, second floor lang siya, aakyat lang. Ayan yung video. Then nandito yung self-portrait studio na puntahan natin. Ayun, Boss EJ. Yan. Sa tamang daan, din eh. Ayun. Thank you. Ayun na. Pagbukas ang pinto, yan na siya. Ayusin mo na lang tayo. Group na lang. At ayun nga, ito yung kanilang presyon dito mga bossing. Student vibes, solo duo, squad vibes. Ayan, post nyo na lang para sa reference ninyo. Ayan. Tapos dini, ayan. Pwede nyong anuhan yung sarili nyo dito para makita nyo kung okay na ba o presentable na yung tsura nyo. Tulad nito, mga ganitong picture. Ayan. Diba? Ang ganda ng pagkakashot niya, diba? Digital ang datingan para nga naman mas madali siyang i-share lalo na pag may mga social media kayo tulad nito. At ayun na nga mga bossing, mga idol natin nandito na. Siyempre, sasala rin tayo dito. May boys pa ba dyan? Ayun, bababa kami. Ikaw
Ikaw pala yan. Ano masasabi mo dito? Ang sabi ko ay may pinagkakaguluhan doon. At kung experience ko naman ang pinag-uusapan, ay ito ang matagal ko nang pinapangarap. Simula bata pa lang ako, pinapangarap pa lang ako. Pangarap ko na talaga makapunta sa mga studio mga ito. Yeah guys, okay napaka-komportable. Yung upuan nila, tingnan na naman. Yung upuan nila, sa makita ganitong upuan. Pwede yung upuan niya guys. Nga, ayan. Yun, salamat Shopee, no? Tapos dito, yung kamay, may gagawin mo lang. Okay. Ayan, habang naghihintay, meron silang games dito. Ayan, then yung dito sa couch. Habang naghihintay ng oras na dito. Kasi nga, minuto lang di ba? Tapos yung presyo dito, alam nyo, yung presyo dito. Ayan, presyo. Yung presyo dito ay okay, ayun siya. Sige lang po. 380 pesos lang. Solo and duo vibes. Okay. 480 pesos lang. Squad games. Ay, squad guys pala, sorry. 880 pesos. Farm Bell. Ano ba? Pam Vibes. 1,080 pesos. At pwede ka rin pag-add-ons. Ay, mga add-ons niya, no? Parang kumbaga sa mga milkshake, milk tea, no? May add-ons. Kaya sa mga pupunta dito sa studio ko, actually ito na yung first business ko eh. Punta lang kayo dito sa bahay. Congrats sa inyong first negosyo, Papa Boods, and more power to you, ha? Kita po yun ang pagbablog ko po. Yun. Okay, thank you. Welcome po kayo dito, welcome. At yun nga, dito nagtatapos yung Flick and Vibes natin together with the Bulacan Vloggers. Meron pa tayo last stopover, no? Last pa, ayan pa. The spot. Okay, kita-kits ulit. Meron pa tayong isang pupuntahan mga boss dito sa San Rafael para kumompleto sa ating biyaheng Bulacan sa San Rafael, Bulacan. Kaya tara, samahan nyo pa rin kami. Tara na! At ayun na nga mga bossing, nandito pa rin tayo sa San Rafael, Bulacan. Sa may bandang balubaran lang to, kung saan ito, yung huling stopover natin, nakukumpleto sa ating biyaheng Bulacan ngayon sa San Rafael, Bulacan. Etong si Spot Cafe. Kaya naman mga bossing, tara, punta na natin at alamin kung ano yung mga in-offer nila dito. Tara, let's go! Actually, sa pagkakataon nito mga bossing, eto yung highway sa dulo. Pagpasok yan sa may balubaran, bahagya lang ginagawa ngayon yung kalsada. Hopefully in future maayos to dahil nandito si Spot Cafe. Ayan. Ito yung huling destination natin para sa biyaheng San Rafael natin. Ito, yung kanilang entrada rito pagpasok. Napakaaliwalas. Tapos yan, maraming halaman. Malilim dito, malamig ang datingan. Then yung ibang kasama natin, mga Bulacan vloggers natin, ayan, nandiyan na. Ang ganda nung dito, yung bungad nila. Pang-pictorial, para sa mga social media ninyo, pwede. Ayun na nga mga bossing, nagawin na nga tayo dito sa may barangay Kapihan to, Balubaran Street, sa may San Rafael, Bulacan. At ito nga, binisita natin ang Spot Cafe dito, o minsan tinatawag na The Spot dito sa San Rafael. Which is, yung kanilang ambience dito, unang bungad pa lang, very cozy, chill vibes siya, very Instagrammable yung bawat sulok ng lugar. Kaya naman okay na okay siyang i-post sa inyong mga social medias. Then yung food na ino-offer nila is mostly Filipino. Kare-kare, sisig, pasta, pizza, even kids magugustuhan yan. Kaya naman, binabalik-balikan to, pinupuntahan dito sa San Rafael, Bulacan. Kasi nga, bukod sa nagsasarap ang pagkain nila dito, very generous pa dahil good for sharing. Dahil yung kanilang serving dito, mostly marami siya. Good for sharing siya, depende sa appetite ng kakain nga naman.
Actually dito sa lugar ni The Spot, best time siguro dito sa pakiwari ko is dinner time. Kasi mas enjoy yung cool at relaxing ambience niya dahil sa mga ilaw niya na very warm yung datingan. Kaya okay na okay. Yung parking nila, on-site at street parking lang actually. Pero okay naman, kakasya naman yung ilang hilera ng sasakyan doon. Tapos meron din sila ditong may outdoor seating at the bar, wheelchair accessible seating at indoor area para sa may mga PWD na bibisita dito. At meron din sila dito na live acoustic band o performer na nagbabanda dito dahil meron din silang stage para sa mga nagpe-perform dito. At ayun nga pala mga bossing, ang operating hours nga pala ni Spot Cafe is Linggo hanggang Huwebes, 11 to 11 po sila. Tapos Biyernes at Sabado magkaiba ng oras niyan, between alas 11 ng umaga hanggang alas 12 ng madaling araw. Behind the scene. Ganito ang nangyayari sa likod ng mga lente ng mga Bulacan vloggers. Ganyan ka-dedicate sa mga food vlogs. Si EJ Knows, Sasa Daily at si Kuya Ponce. Besamis. Hi, I'm Mia Lanting. So, yun, kami yung owner ng The Spot Cafe Bar dito sa San Rafael, Bulacan. So, for the history ng The Spot, we started last 2022. Initially, mahilig kasi kami kumain sa labas and mag-coffee nga. And then, naisip namin na, so, di ba hassle minsan yung lilipat-lipat ka pa? So, inisip namin na why not na one-stop shop na lang siya, inuman, coffee shop, and kainan nga. And then, nagkataon na, nung binibuild namin siya, nagkataon na si mami niya mahilig talaga mag-interior design. So, basically, siya maghahanap lang siya ng pegs na syempre ang patok ngayon aesthetic yung lugar, spacious. So yun, magsasend lang siya ng pegs niya kay mommy niya, and then gagawin na si mommy talaga ang nag-create nung kung paano siya nag-put up together. And then when it comes to the food naman, si mommy niya is mahilig din talaga magluto. So everything na nasa menu is recipe ni mommy niya. Also, nag-start na rin kami to cater private events. So, last time may nag-wedding dito. And then, pwede din naman pag birthdays, Christmas parties, ganyan. So, for me, baked scallops, bagnet kare-kare. Ano pa bang gusto ko? Ikaw ba? Bistek, favorite mo? Bistek, yes. Bistek. Ayun, yun na yung mga must try. Sa coffee naman, favorite ko Spanish latte. And syempre, dapat matry nyo yung mango shake nila. Saka yung pansit pa, gustong-gusto nila yung pansit. Oo. Marami, actually lahat naman sila masarap, pero yun yung mga favorite namin. Nasabi mo yung bagnet, diba? Oh, buttered shrimp. Sorry, buttered shrimp. Lalo na yung ano po, yung bagoong ng bagnet na kare-kare. yung iba gustong bilhin yung bagoong lang. Oo. I mean, gusto nilang bumili ng bagoong na yung malaki, yung nakatab. Oo. Yes. Kaso yun, baka hindi pa po kami nagbebenta ng malaking bagoong. Talay niyo pa yung future. So, yung The Spot Cafe Bar located sa Balubaran Street, Capian, San Rafael, Bulacan. Then, open kami from Monday to Sunday. So, Sunday to Thursday, ang operating hours niya is 11 to 11 p.m. Then, kapag Friday and Saturday naman, 11 a.m. hanggang 12 ng madaling araw. And also, to add lang, every weekends, meron kaming mga bands, different bands dito. Pero habang nagdadayin sila, may nag-entertain sa kanila. Yes. Thank you so much. Thank you. Kaya naman mga bossing, kung crave nyo yung mga Filipino foods at malapit lang kayo dito, ay inyo sila subukan para inyo ring malaman. At ayun nga mga bossing, ito, together with the Bulacan Vloggers, kita-kits ulit tayo sa susunod nating biyaheng Bulacan.
sa parting North Sagaray naman. Ayan, abangan nyo. Kaya eto, hanggang dito lang sa muli. Kita-kits ulit tayo sa mga biyaheng Bulacan natin. Eto nga pala, Bulacan Vloggers. Always saying, keep safe, God bless, and a peace. Bye-bye! 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 Ating mga fellow Bulacan Vloggers. Kukondak ng isang stop lang sa TikTok. Ayan. Ayan. Nagkakatalo-talo ko sino po yung mauuna dito. Eto. Choreographer. Choreographer. Eto. Kaya Porsi, ang gagayahin nyo yung move ni Kuya Porsi. Ganito. Ganito. Pakita mo nga. Ayun. Dahil mabantik ang palikod ng Yan!